Inigan, inatasan ng Office of the Ombudsman ng mga otoridad sa Benguet na isecure ang cellphone at iba pang gadget ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpuan patay roon pasado hating gabi. Ayon sa direktiba, inaasang magiging bahagi ang mga yan ng investigasyon kung paano nasawi si Cabral. Base sa investigasyon ng pulisya, bumiyahe si Cabral kahapon papuntang La Union kasama ang kanyang driver. Pinahinto niya raw ang driver sa Cannon Road at nagpaiwan siya sa Maramal, sa Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4. Batang alas 8 kagabi na matagpuan si Cabral na walang malay sa Buwet River sa Tuba, Benguet. Pasado hating gabi nang ideklara siyang patay na. Kabilang po si Cabral sa mga inakusang nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Ngayong huling weekend, bago magpasko, silipin natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at may unang balita live. Si Bam Alegre. Bam! Igan, ngayong umaga, naasahan pa rin na marami ang pasahero dito sa PITX. Lalo at Pasko na sa mga susunod na araw. Maaga pa lang nakaantabay na ang pulis sa entrance ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Handa ang Police Assistance Desk na umalalay sa mga pangangailangan ng mga pasahero, lalo at marami ang inaasahang bibiyahe simula ngayong Biyernes. Pa-weekend na kasi at Pasko sa susunod na linggo. Kabilang ang maglola na sina Rosalina Angeles na papuntang Morong, Bataan. Gusto ko po na maaga kami makauwi dahil sa dami po ng pasahero. Magka-family reunion din sina Shaila Fontanilla. Bibiyahe naman sila pa San Jose, Nueva Ecija. Bit-bit na rin nila ang mga bagahe dahil January 5 pa sila babalik. Kasi mamaya marami ng taong darating. So mas okay na mas maaga para mas maaga rin makauwi. Gates 1, 2, 6 at 7 ang Cavite. Bukas na rin ang mga ticket booths sa Bicol, Laguna, Batangas, Quezon at Mindoro. May mga biyahe rin pa Visayas at Mindanao. Igan, bagamat patuloy yung pagdating ng mga pasahero, maaliwalas ang travel experience pa rin dito sa PITX at walang mahabang mga pila. Ito ang unang balita mula rito sa PITX. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Isinilbi na sa kontratistang si Sara Diskaya ang kanyang warrant of arrest sa kasong may kaugnayan sa questionableng flood control project sa Davao Occidental. Isinailalim si Diskaya sa medical examination at booking procedure at pagkatapos ay dinala siya sa pasilidad ng National Bureau of Investigation sa Muntinlupa. Bukod kay Diskaya, isinilbi na rin ang arrest warrant sa presidente ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando na nahaharap sa parehong kaso. Iniimbestigahan din ng Department of Education ang guro na nagpakain umano ng ipis sa estudyanteng nakahuli sa kanyang nangmomolestya ng isa pang estudyante umano. Git ng DepEd, hindi nila kinukonsente ang anumang karahasan o pang-abuso sa mga mag-aaral. Ang kanilang field office na nangangasiwa rito, inutusan ng magpatupad ng mga hakbang para protektahan ang estudyante. Tiniyak ng DepEd na susunod sa proseso at magiging patas ang kanilang investigasyon. Inaresto na ng pulisya ang guro noong Biyernes dahil sa kasong child abuse. Base sa investigasyon, nangyaring insidente sa loob mismo ng paaralan noong October 25. Wala pang pahayag ang guro. Ang estudyante namang minolestya umano ay hindi nagsampa ng reklamo. Hinihingan ng paliwanag ng Department of Agriculture ang ilang pork vendors sa Muñoz Market sa Quezon City dahil po sa mataas na benta ng karneng baboy kaysa sa itinakdang maximum suggested retail price. Kapag tayo po naman ay naglalabas ng MSRP, kinokonsult natin sila eh. So gusto nating malaman kung bakit po hindi sila nakakasunod lagi. Pahayag yan ni Agricultural Assistant Secretary Genevieve Guevara patapos ang kanyang inspeksyon sa palengke. Mas mataas daw ng 10 piso kaysa sa itinakdang maximum SRP ang presyo ng karneng baboy na itinitinda ng ilang vendor. Ay sa DA, 370 pesos per kilo ang MSRP sa pork liempo, 330 pesos naman per kilo sa kasim at pigi. Paliwanag ng mga nagtitinda, mataas ang presyo ng bilhin nila ito sa supplier. Kahit na mas mataas po yung retail price na ginagamit namin, pero pag tumawag po yung customer namin, mas naibibigay pa namin ng mas mababa. Hindi naman po kami nagtataas ng presyo kung hindi po kami tinataasan ng mga supplier namin. 6 days na lang, Pasko na.
Makaigan, anong gusto nyong matanggap? Aguinaldong cash o yung pamaskong via e-wallet? Sabi ng ilang techie na inaanak, thumbs up sila sa e-wallet na lang ipadala ang aginaldo. Mas nakakaipon daw sila at madali rin daw ipang check out. May iba naman gusto, cash na ang matanggap. In person daw kasi itong nakukuha, kaya makukumusta pa nila yung kanilang ninong at ninang. Next. Ang ilang ninong at ninang, traditional way of giving din daw ang gagawin ngayong taon para makabanding ang kanilang mga inaanak. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas convenient na ipamigay ang aginaldo o pamasko via e-wallet. Nakatutulong pa raw ito sa digital economy. Kanya-kanyang paandar ang mga nangangaroling sa ilang probinsya. Dala ang kani-kanilang instrumento, naghatid ng joyful vibes ang bandang yan na nagbahay-bahay sa Samal, Bataan. Siyempre, masaya silang nakatanggap ng aginaldo. Akapela naman ang paandar ng grupo ng mga estudyanteng ito sa Lawag, Ilocos Norte. Bukod sa pagkanta, may hataw dance moves din sila para sa mga pinupuntahang mga bahay. Hangad nilang magbigay saya sa mga residente para sa nalalapit na Pasko. Naghain na ng motion for reconsideration ang kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang matapos irekomenda ng Department of Justice na kasuhan siya at iba pang kaugnay sa missing sabongeros. Apela ng kampo ni Ang, huwag munang isampa sa korte ang mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with a serious illegal detention. Gate nila, nagkamali ang DOJ sa pagsasabing may sapat na ebidensya laban kay Ang. Hindi raw mapagkakatiwala ang witness ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kanyang mga kapatid. Ayon naman sa Department of Justice, pwede namang maghain ng apela si Ang pero hindi raw nito mapipigilan ang pagsasampa ng kaso sa korte. Maaari na mag-avail ng emergency loan ang mga miyembro ng Social Security System o SSS simula ngayong Desyembre ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. May 6 na buwang moratorium o hindi kailangan magbayad sa unang 6 na buwan para sa loan amortization. 7% ang interest nito kada taon. Ang anunsyo ng Pangulo ay kasunod ng deklarasyon ng State of National Calamity noong Nobyembre dahil sa mga nagdaang bagyo. Base sa polisiya ng SSS, maaaring i-avail ang emergency loan sa loob ng 1 taon mula sa pag-anunsyo ng State of Calamity o hanggang sa bawiin na ang implementasyon nito. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang official na website ng SSS. For the first time, pinakita ni Hollywood actress Angelina Jolie ang scars mula sa kanyang mastectomy noong 2013. Ang mastectomy ay surgical procedure kung saan tinatanggal ang bahagi o lahat ng breast tissue para gamutin o maiwasan ang breast cancer. Sa isang magazine interview, kunento ni Angelina na nag-undergo siya ng preventive surgery dahil meron siyang genetic mutation na nakakadagdag sa tsansang magkaroon siya ng breast cancer. 2013 ang pumanaw ang kanyang tita sa breast cancer. 2015 naman nang ipatanggal ng aktres ang kanyang ovaries at fallopian tube dahil sa risk ng ovarian cancer na cause of death naman ng kanyang ina. Sabi ni Angelina, nais niya makiisa sa pagpapalaganap ng breast cancer awareness and prevention. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.